the middle of the week again. Naku, ang bilis talaga ng panahon, hindi natin namamalayan. But as always, we bring you the day's latest stories in the next hour. I'm Denise Tan. At ako po si Lord De Vera. Welcome sa programang walang mababasang mga screenshots na punong-puno talaga ng fright. Dito, good vibes lang tayo. Welcome to Afternoon Delight. Okay, it is a Hump Day Wednesday. Hump Day Wednesday. Yung December 4. At ang ating delight of the day ay ang longsilog. Alam nyo na yan, longganisa na may sinangag. Bakit nga ba longsilog? Eh, syempre, yan ang ating combo for the day. Katulad na lang ng combo ng mga balita na meron tayo. Ito yung perfect date food. Oh, bakit? Yung longganisa. Oo. Pero ikaw ba mahilig ka dyan sa skinless o yung gusto mo yung traditional na parang links? Ayoko yung recado na tinatawag, yung matamis. Oo. Tapos, kakain ako na may skin kapag yan ay vegan, kalumpit. Ano yung sa Ay, gusto ko Quezon? yung vegan longganisa. Ano yung sa Quezon? Hindi ko alam eh. Lokban! Lukban, Oo. yan. Okay lang yun. Pero ito, tikman na nga natin. Sige nga. Sana, in your immortal parlance, ay hindi masyadong matamis. Sana masarap yung... ang nakakakabalang minsan sa longganisa, no? Pag yung, kunyari, throughout the day, meron kang importanteng meeting o trabaho. Ako, God forbid na medyo lumabas ang hangin sa'yo. Tapos medyo makikipag-date ka pa. Oo. Magpapakyut ka. Okay lang, kung masarap naman, baka worth it. Anong technique? Oo. Para mawala yung longganisa breath, ano tinatawag? Hindi ko alam. Ano ba? Kasi obviously, like when you brush your teeth, mawawala siya. Pero if you belch or Ay, burp, oo. yun yung, that's what I'm Walang saying. galing sa kaloob-looban. Yun na nga yun. eh. Ang sabi nila daw, cucumbers. But I haven't tried. Na kailangan i-consume mo right away. Baka, no? Baka kaya yung iba naglalagay din. susubukan ko, sa gilid. Oo. Pwede. Try natin. Pwede. Saka yogurt daw. Yogurt. Oo. Papansin mo, di ba may ibang mga cuisine na yogurt-based mostly yung mga sauces. Baka may kinalaman din yun. Pwede. Marami rin garlic yun, ha? Masarap siya. Hindi masyadong matamis. Ika mo nga. Lahat na lang talaga. Oo, hindi pa ako makain eh. Oh, sige, kain ka muna dyan. At sana po masarap din ang inyong merienda for today. Sabay-sabay natin silipin ang ating mga stories Nako. on social media. Naku, ito pumutok talaga kagabi, no? On CNN.com. Calls grow for South Korea's president to resign after martial law chaos. Alam natin kagabi may bigla ang nasa na ba? Press conference na biglang ang kanilang presidente, South Korea's president, si Yoon Suk Yeol, ano ba yan? Yoon Suk Yeol. Yol lang, hindi Yols. Ayan. Biglang naglabas at ang nagsabi niya ay may martial law daw. Mahina pala to eh. Oo. Okay, umatras naman siya nung biglang yung parliament voted Yes. to reject. Pero kasi, lasing siguro tong taong to. Ngayon pinagtatawanan daw siya ng mga analysts sa Western media. Kasi anong klaseng declaration ng martial law yan na 2 oras lang ata eh. hindi kagaya ni Ferdinand Marcos Sr. Isa sa mga thesis niya sa UP noon ay martial law. And he got one of the most brilliant minds of his cabinet, Juan Ponce Enrile, para pag-aralan in 2 or 3 years yung martial law. So, pinaghahandaan yan. So, kung usapan ng power grab ang usapan, fail ito, itong si Kuya. Alam mo yung chief of staff nitong presidente nila tsaka yung may ibang top official actually nag-resign na. Nagbigay na ng kanilang resignation letter. And other cabinet members din daw. Yes, and other cabinet members. So yung call for him to resign nga and to step down, palaki na ng palaki. Oo, tapos hindi lang yun pati rin yung ibang mga cabinet members as we mentioned. Plus, naguluhan kasi tsaka nakita nila yung palpak na authoritarian bent nitong si Yoon. Kasi parang lang may context. This week kasi, yung parlamento ay kinaltasan ng malaki yung budget niya. No? At ito'y wala ng veto-veto, so wala siyang magagawa. So essentially, opposition yung nag-eleksyon sila nitong Abril lamang.
At more than half of the composition of the Korean Parliament, South Korean Parliament, ay opposition talaga, no? At ang pagkapanalo na itong ano, he narrowly missed lamang itong. Pero nung 2022 kasi, siya yung pinakapogi kasi siya yung prosecutor na nag-prosecute doon sa babaeng presidente nila na kinulong for supposedly bribery and corruption. Yes, oo. Si Laki din ng storya na yan. Oo. Maalala ko yung pangalan mamaya. Puro Gualin, mga ganun kasi. Pero, iyon naman, pagdating kasi sa korupsyon, akala natin, ang lala na ng Pilipinas. Bribery, korupsyon, yung politikahan at paano ginagamit ang mga bagay na ito, sasabay sa atin ng Korea o baka mas malala pa nga. You have to remember, this is a country na naging demokrasya lamang noong 1988. And before that, 61 to 1979, they were ruled by a military dictatorship. Si Park Chung-hee. Yun. Tapos, nung namatay siya because he was assassinated by a spy chief, isang coup d'etat na naman ang nag-take over. Until noong 1987, Nagka-demokrasya na nga. massive protests led or forced the second general to hold democratic elections. Pero embattled talaga itong si Yoon kasi a few months back, inimbestigahan, supposedly pinapa-impeach ang mga audit officers ng gobyerno, no? Niya. Dahil they failed to investigate yung mga supposedly kontrobersya na kinasasangkutan nung asawa naman niya. Stock manipulation, tumanggap daw ng mamahaling Chanel. Yung bag. Yung bag, oo. Na supposedly para maging tulay daw sa pakikipag-meeting sa asawa niya. Sa Korea daw, any member that receives above $700, delikado ka, no? Maaari kang kasuhan. So this and many others at talagang maligalig talaga ang politika nila. At isabay mo ba dyan ang sumasamang ekonomiya ng South Korea? Yeah. Patong-patong na talaga. At ginamit pa, of course, nito, ang akusasyon kasi niya, may red tagging din sila, no? Ito daw ang oposisyon ay medyo malapit sa North Korean government. So sinasabi niya, itong si Yoon declared martial law kasi there are North Korean-backed forces that threaten the government. Yun ang kanyang claim. Pero ang palpa kasi dyan, naglagay na siya ng mga sundalo sa parliament eh. Supposedly, ano ba yung mga steps para sana kung physically pinigilan niya yung makapasok sa parlamento, itong mga opposition lawmakers. Ay, ito, di ba may nag-viral dito? Yung, Tumalon lang sila sa bakod. Oo, umakyat sa fence. Nag-viral yung video niyang yun. Oo. Baka yung mga nagbabantay, ito yung mga conscript na mga ano. Nasa sa YouTube daw parang 2 million times na. Tapos sa X naman 13 million views na. Nakaw. Talagang nag-viral yung video na yun na pag-talo nila over the fence. Pero una mong tingin, at kung alam mo yung kasaysayan ng South Korea kasi medyo kakabahan ka nung una. Considering napaka-violente ng mga uprising sa kanila, no? Ang parlamento nila nagsusuntukan, parang Taiwan, sila yung mga nauna dyan eh. At may mga massacre pa nung ginawa yung second na general na nagkudeta na hindi nagdalawang isip na i-gun down talaga at patayin talaga yung mga democratic protesters. So yun, tingnan natin ang mga susunod na mangyayari. Pero matatawa ka kasi itong mga ito, pati din yung pinrosecute na dati na presidente yung babae, ay anak din ng military dictator na yan. So makikita mo parang Pilipinas din na Connected. Correct. Oo. Ito, ang silipin natin ng storya natin on Philippine Star via live. LTFRB eyes cut and ride hailing surge fee dahil alam naman natin, no, ngayong Pasko, actually kahit nga hindi, yung mga pag-certain time. Ang surge fee ba ay dictated sa ng oras? O nung physical mismo, sitwasyon? Before kasi ang intindi ko is yung oras talaga dahil madaming demand, pag rush hour, ganyan. But I think also, depende rin siya talaga sa dami nung gumagamit eh. Sa dami nung naghahanap. Sudden downpour, di ba? Biglang pag-ulan. Pwede rin yun, no? Na imbis na sumakay ng jeep o sumakay ng bus,
hail na lang sila ng mga serviced cars. Nako, oo. Kung may makuha ka, Oo. nako. Alam mo, a few months back, magagawa mo pang kung wala kang makuha na kotse, no? Yung 6-seater ang ibok mo, baka makalusot ka pa eh. Pero ngayon wala talaga. Oo. Pati taxi driver, pati yung mga taxi operators, humihingi rin ng dagdag na 60 pesos na flag down fee. Pero, ito magandang balita, yung LTFRB ay nagbukas ng slots for 5,000 additional TNVS units. Kasi alam natin na pahirapan ng pagsakay itong Christmas. That's true. Pero mahirap talaga, tsaka ang mahal. Ang mahal ng Oo. nung dagdag. Magkano ang pinakamahal na binayaran mo para sa TNVS? O hindi ka nagaganon? Hindi ako bihira ako mag-service ng mga kung ano-ano. But yes, madami tayong nababalitaan dun sa surge fee na yan, lalo kapag Pasko na. Minsan magugulat ka na lang kahit pagkalapit-lapit, akala mo ang layo ng binahe mo. Pikit mata ka na lang, ano? Oo, pikit mata ka na lang minsan pag madami kang dala, o yun nga, kung maulan. Again, Oo. padagdag ng padagdag ang mga problema at yung kumbaga stopgap solutions ay dadagdag din habang meron kang fundamental na problema na hindi mo na susolusyonan. No? At alam ba dito yung mga mass transport talaga gaya ng tren. Dapat. No? Oo. Yung pagiging efficient yan at mas marami ang mahihikayat mong sumakay dahil maayos, on time, at hindi kayo nagsisiksikan na para ba kayong mga... Ako, lagi ko sinasabi kung hanggang doon sa amin, sa where I live, sa South, kung meron lang access to a train na hindi ko kailangan sumakay ng tricycle, ng jeep, at ng kung ano-ano bago makasakay pa doon. Kasi ang dami ko pa rin sasakyan bago ako makapag-tren, if Diba? ever. Oo. Magte-tren na lang ako talaga kung ang usapan lang ay tren at lakad o kaya isang sakay pa. Uso pa naman ngayon yung mga tricycles na hindi ko alam. Ano bang lohika nun? Bakit binababaan yung mga tricycle? Yun, actually, hindi ko Yun rin alam. pala. Ano daw ba? Pinangkakarera nila. Would you believe? Nilo-lowered. Totoo ba? Oo, nilo-lowered nila. Kaya ang nangyayari, bumagasgas minsan sa humps. No, akala ko naman yung ang experience ko kasi sa tricycle dati, mababa yung roof. So pag nandun ako sa loob, kailangan naka-super slouch ka. Kasama rin yun. Oo. Mababa ang roof, pero mababa rin yung ilalim. Na ganyan na lang na sasayad ka na doon sa asfalto. Para walang hatak masyado. Pero sumasakay ka lang yata ng tricycle pag nasa Boracay ka eh. Hindi naman. Amin ka. Medyo matagal na. Okay, medyo matagal na nung huling sakay. Pero kung kailangan, masasakay naman ako. Wala namang problema. Okay, punta tayo ngayon sa ating susunod na storya on Philippine Star is Stargaze and Dine Under the Stars at Masungi G Reserve this holiday season. Oh, parang magandang experience to, ano? Kita nyo naman yung picture. Oh, whether it be with your friends or a loved one or... Ako, Denise, dyan mo dalhin yung mga loved one mo or loved ones. Pagdating ng sundown, napaka-romantic talaga ng lugar niya. Makikita mo, kung tutuusin mo, yung sunset na ng Manila Bay, yung tanaw mo. Ito yung nasa Baras Rizal, of course, at maliban sa yung protected na forested area siya, may mga bato-batuhan siya at may magandang, kumbaga, vista. Na ang ganda ng view talaga. At ito nga, meron silang mga hiking, may mga trek na scheduled. At may kasama rin sa dulo, candlelit dinners. Yes, tsaka mga Filipino snacks daw. Ayan wrapped in banana leaves, prepared by the talented hands of Masungi's community partners. Oh, ayan bibingka, meron pa mga puto bongbong also, hot chocolate. Ako, ang gusto ko dito is parang dalawa yung trip mo. Kasi of course, there's the hike. Yeah. Diba? And then when you get there, yung relax. Kasi typically, nakapag-try naman ako mag-hike. So what you do talaga is you hike, and then pagdating mo sa taas, super relax lang. Yes. As in, hihilata ka lang doon, you'll pick a spot, get a blanket out for like an hour or two. Tapos bababa ka lang ulit. At least dito talagang meron, alam mo yun, another experience. Correct. Na naman. At dito ka magugulat. Alam mo yung mga winding, mga mga paths niya. Sasabihin mo sa sarili mo,
Wala o isang oras lang ito mula sa Maynila. Hindi mo akalain. Hindi mo akalain. At baka tayo nagsisiksikan lahat papuntang Tagaytay. Eh may ganito mga view naman dito. So doon masyado tayong marami pa ring mga lugar na nasa outskirts lang ng ating syudad na hindi natin in-explore right under our noses. Siguro iniisip kasi ng mga tao, at least sa Tagaytay, pwede nilang puntahan yung pupuntahan nila ng nakakotse. Ito kasi maglalakad. Although it is... Hindi. I mean, hindi lang yan ha. Oh. Ay, in general, dyan sa part ng Sa area Rizal na na yan, ang gaganda talaga ng mga panorama. Oo. At bahagi ito, of course, itong Masungi. Pero kaya nga ang dami nagmumotor dyan papuntang Laguna, yung Marilake. Ang gaganda talaga ng mga views talaga. Subukan nga yan. Pero itong sa Masungi ay lumalabas, no? Nasa between 2,800 or 3,000 pesos per person. Tama? Oo. Kasama na dyan. Ang tawag na dyan ay conservation fee. Pero sulit yan, maniwala kayo sa akin. Kasama na yan. Ay, sulit na yun kasi kung meron kayong kung may pagkain, tapos yung hike, yung tour guide mo, kasama mong expert. Hindi ka naman pwedeng basta-basta umakyat lang, no? Kami Walang naman, experience. nagbaon kami dyan. Masarap inumin pagdating ng gabi. Pampainit ng kalooban. Hit daw to sa mga mga vloggers daw pala Yes. for content. Hindi pa ako nakapunta. Kasi mga mga Gen Z at mga at millennial din yung magkapatid na nangunguna dito sa Sabihin ko pa foundation. naman, hindi ako pasok sa Gen Z. Oo. Ayan, kita mo yan. Ilang pa-Maynila na yun, mga ilaw na yun. Sa baba yan, Ortigas pa siguro yan. Pero ang taas, para ka nasa Antipolo. Pero wala kang makikita na kahit ano dyan sa paligid halos. Kundi mga foliage. Yan. So, Ganda. Oo. But di nyo silipin yan. May schedule sila, no? That you can check out. Ayun ba? Ayun, Oo. experience available starting December 5. Oo, nag-umpisa. 5 yan. na ba? Bukas pala. 12 to 15, 19 to 22, 27 to 29, and January 3 to 5. 5 p.m., 6:30 at 8 p.m. So Parang gabi maganda- talaga yung ano nila. Parang maganda yung 5 p.m. para Oo. abutan mo yung sunset. Tapos hindi mo mararamdaman yung pagod tsaka yung init pag yung ganyang oras na. Medyo mainit kasi rin dyan pag sabihin natin umaga ka Tsaka maglakad. nag-hike ako dati, na-experience ko yun, na-delay kami nang mag-start. So, dapat kasi early morning, di ba? Tapos Yes. nag-start kami mga 9. So, katiri ka ng Ganda. araw kaming... Ang ganda. ang galing, di ba? In fairness. Nabuhay naman. Okay, now we move on to another viral topic on Nako. social media. The ex-girlfriend of actor Anthony Jennings has made shocking revelations about their breakup. Maris Racal's name is also being dragged into the issue. News 5 correspondent MJ Marfori with the details. Pahating gabi ng Martes, nang mag-post ng Instagram story ang ex-girlfriend ng aktor na si Anthony Jennings, sabi ni Jamela Villanueva, matapos niyang marinig ang mga salita patungkol sa kanya at ng kanyang pamilya, ay hindi na niya kayang manahimik pa. Nagpapasalamat naman daw siya kay Anthony sa pagsisiwalat ng totoo. Kasabay nito, ang pagbabahagi niya ng kanya raw truth. Kabilang na nga rito, ang ilang screenshot ng umunoy bahagi ng betrayal conversation sa pagitan ni Anthony at ng aktres na si Maris Racal. May mga pagkakataong nagkapalitan daw ang dalawa ng mga mensahe katulad ng I love you, come be my pillow, kiss na lang kita mamaya, at that was hot. Sa puntong yan, kinompronta raw ito ni Jam at inamin ni Anthony na hinila siya sa girl CR ng aktres at nag-makeout sila. Tinanong daw ni Jam kung bakit ito pinayagan. Ngunit lagi raw dinadahilan ni Anthony na kailangang unawain si Maris dahil magka-love team sila. Sa huli, nagpasalamat pa rin si Jam sa 7 taong naging rock, best friend at partner niya si Anthony. Mensahe niya sa ibang mga babae, huwag siyang gagayahin na tumagal ng 3 buwan bago niya natanggap ang realidad ng sitwasyon. Hinayaan daw niya itong mangyari sa pag-aakalang ito ang paraan para suportahan sina Anthony at Maris noon. Aminado rin si Jam na hindi ito madali at may pagkakataong she's wishing things could just go back to the way they were. Pero pasalamat daw siya sa lahat ng mga taong nakakuha ng strength sa kanyang story. Alam mo, mabuti na lang, kagabi pa nagte-trending to eh. Mabuti na lang hindi ko kinlik. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na mabasa yung nangyayari sa South Korea at balikan yung kasaysayan. Kasi alam mo, kung kinlik ko yan kagabi,
Seryoso. Tapos, Ah, kanina ko lang nasilip. Pero kanina ko lang din nasilip. Wow! Ang aga ko kasi nakatulog kagabi. Tapos pagkita ko kanina umaga, sandamakmak yung Ang screenshots. tindi. Oy, but speaking of, ingat lang po tayo sa mga nilalabas na screenshots because may mga Pwede raw i-demanda pwede yan. makasuhan. Oo. Oo. Kaya ingat-ingat lang din po sa mga ipinapaskill sa inyong mga social media accounts. Tsaka huwag niyong sabihin na ang leksyon dito ay passcode. Passcode tsaka two-factor authentication. Tama ba Oo. tawag? Yun man tawag doon, di ba? Kung magni-ninja kayo, maglagay kayo ng passcode. My gosh. Wag na lang Wag kayo na. mag-ninja. Huwag Oo. mag-ninja in the first place. Pero kasi maraming shocking na aspects. Oo. Shocking din yung may attempt pa na gamitin yung... Hindi, magka-love team kasi kami kaya kailangan namin gawin to. Tapos pumapayag naman si girl. I mean, si ex. Ang hirap din kasi, syempre hindi naman natin alam kung ano yung dynamics ng kanilang relasyon, nung ex-girlfriend at saka nung aktor, di ba? Oo. Sabihin natin, private matter yan. Pinost sa social media. So, public matter na. Sorry. Nagkadamay-damay na Pero itong grabe. lahat. Oo. Oo. Mararabbit hole ka talaga. Tinigil ko na nga eh. Ang dami. Actually, yung iba skinip ko na rin kasi sobrang dami talaga. Pero Oo. medyo nakakagulat, to say the Oo. least, yung mga makikita mo doon. Oo, parang... Yung iba dyan ay gagawing meme. Siguro, meme na nga iba eh. Oo, meme na Parang yung do you iba. miss my body, mga ganyan. Nako, Ano pa ba yung mga nandun? Ikaw talaga? ikaw talaga. Andun ba yun? Parang hindi ko maalala. Parang wala yata. Eh. Oo. Iba Pero yata madaming Nako, Kayo talaga. before, bago pa tayo mapahaba sa kwentuhang yan, batiin muna natin ang lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and of course, TikTok. Oo. Sigurado itong mga to nabasa na yan. Oo nga. Ano bang... tignan mo, saktong-sakto pagbukas ko ng Facebook. Yun kagad ang lumabas. Mga screenshots Sino na nag-post naman. niyan? Ha? Sinong friend mo ang nag-post niyan? Nag-repost? Oo nga eh. Ang daming mga naglalabas. Teka, hanapin natin ang ating... Rodel Alcantara from Novaliches, El Pueblo, watching. Sabi niya, hey, Epic, good morning from Abu Dhabi. Tito Lord and Tita Denise. Late na naman daw siya. Sabi ni Eleanor, same here. Just read about it this morning. 15 minutes of my life I can never get Di ba, back. Eleanor? At least 15 minutes lang. Kung kagabi Kulang niyo pa yun. Kung kagabi niyo yun pinanood, nabasa, I'm sure. Rabbit hole. Talagang nag-search na kayo na nag-search. Hello, Eleanor. Lloyd Chongko, ingat sa screenshots. Ha, ha, ha. Hindi nga screenshot ang tawag doon eh. Resibo ang tawag nila doon. Kasi ang screenshot ay, di ba, galing dito, yung pinicture niya yung phone. Pinicturean niya ba yung Oo, phone? kaya nga medyo malabo raw kasi nanginginig-ginig pa. At kung bakit alam ko yung detalyeng yan, Oo. di ba? Kasalanan ng rabbit hole yan. Oo, sabi naman ni Calcifer. Ang sabi? Ano nirakal ng nirakal? Ano ba ibig sabihin nun? Hindi ko Kabati alam mo si eh. Elmo, Hindi nasa pa, wala Montalban. Si Elmo Cardenas, di ba, nasa watching from Montalban, Rizal. Hello, Sir Lourdes, Ma'am Denise. Yummy pagtapang kalabaw. Huwag naman ganun. Oo. Ano yung tapang? Hindi pa ako nakatikim nun. Tapang kalabaw. Tapa na lang po. Ayan, yun naman ang next stop, Beef Silog. tapa. Oo. Nananahimik yung kalabaw eh. Di ba? Oh. Huwag na natin, hayaan na natin kalabaw na mang-araro sila. Sabi ni Bea Dalisay, ang gulo na ng mundo ngayon. Buti na lang nandyan si Tito Lourdes and Tita Denise. Thank you for spreading good vibes sa show nyo. And thank you for watching all Pero the nung time. nabasa namin yung mga screenshots na yan, Oo. naguluhan kami lalo. Gumulo din yung mundo ko Sana may martial law na lang dito, baka mas maayos-ayos pa. Wag di ba? naman. Parang sa South Korea lang naman. Oo. Yung ilang oras lang. Ilang oras lang. Tapos yung pumalag yung parlamento. Okay, sabi ng presidente. Okay, Okay, di lift ko. Okay, time out muna kami. Mamaya natin itutuloy yung mga pabati ninyo dahil marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight after these messages.
Uy, gusto nyo pa ba? Nagbabalik po ang Afternoon Delight. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Here's a quick rundown of more stories on One News. A China Coast Guard vessel has fired water cannons yet again at a Philippine ship near Bajo de Masinloc this morning. That's during a joint maritime patrol of the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Other Philippine vessels also faced blockage, shadowing, and dangerous maneuvers by CCG and Chinese Navy ships. The Philippine Statistics Authority has found no civil registry records for a certain Kokoy Villamin. Villamin is being linked to receipts submitted by the Office of the Vice President to the Commission on Audit. That's still for the liquidation of its confidential funds. Before this, the Philippine Statistics Authority also found no records for one Mary Grace Piatos, another recipient of the OVP's secret budget. And the Bureau of Immigration is eyeing charges against former presidential spokesperson Harry Roque. That's for his alleged illegal exit from the country. The BI did not find any legal record of the lawyer's departure. Roque has previously submitted a counter affidavit from Abu Dhabi related to the human trafficking case against him. And now moving on to another story, prices of fish may rise as the holiday season approaches. This as a closed fishing season in the Philippines begins. Mobile journalist Francis Orcio has the report. Panahon na naman ng fishing ban sa bansa at kasabay niyan ang kinukulang pang supply ng isda dahil din sa magkakasunod na bagyo. Kaya ang gobyerno, no choice daw kundi mag-angkat abroad. 2 linggo matapos ang magkakasunod na pagtama ng bagyo sa bansa, mas lalo pang naramdaman ang epekto nito sa kinukulang na supply ng isda. Dagdag pa ang ipinatutupad na fishing ban ngayong panahon ng closed fishing season. Paliwanag ng grupo ng mga mangingisda na pamalakaya, ginagawa taon-taon ang pagbabawal sa pagpalaot at paghuli ng mga isda. Karaniwang mga isdang tamban o sardinas, galunggong at matambaka ang bawal hulihin. Ginagawa natin yung close season para makapangitlog yung mga isda para maging sustainable, no? Yung supply natin. Ang problema, paniguradong tataas ang demand ng food products gaya ng isda ngayong papalapit ang holiday season. Kaya aminado ang Department of Agriculture, umaasa tayo ngayon sa pag-aangkat ng isda sa ibang bansa. Nakapag-import na tayo, nakapag-issue na ng 30,000 metric tons sa paunang utos at ngayon ay posibleng madagdagan para masigurado natin pa yung supply, lalo na ngayon at close fishing season. Pero hiling ng grupong pamalakaya, sana ay hindi kasama sa fishing ban ang mga maliliit na mangingisda. Hindi naman daw kasi sila ang dahilan ng overfishing, kundi ang mga naglalakihang commercial fishing vessels. Dagdag pa ng grupo, hindi rin makatarungan ang pag-aproba ng DA sa karagdagang pag-angkat ng 8,000 metrikong toneladang isda. Paliwanag nila, sobra-sobra raw ito. Yung 4 na magkakasunod na bagyo, 2,000 tonelada yung nawala, no, na hindi natin nahuli. Pero sabi nila dahil dito, kailangan natin mag-import 8,000 metriko tonelada. Anong dapat yan? Kung losses lang naman para punuan, bakit kailangan lagpas-lagpas ng ating i-import? Maapektuhan daw nito ang kita ng mga maliliit na mangingisda dahil mapipilitan silang ibenta ang kanilang huli sa paluging presyo. Sa ngayon, sa kabila ng paunang importation ng galunggong nito lang Nobyembre, hindi pa rin bumababa ang presyo nito sa merkado. Ang presyong 260 kada kilo noong Oktubre, ganyan pa rin ang presyo hanggang pagpasok ng buwan ng Disyembre. Nakatakda namang dumating sa buwan ng Enero ng susunod na taon ang higit 8,000 metric tons ng imported na isda. Ang tanong, ngayong magpapasko na, kumusta kaya ang magiging presyo nito? Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. You're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather, but we'll be right back. Today in history for December 4th. On December 4th, 1991, freedom at last for Terry Anderson, the Associated Press correspondent held hostage in Lebanon. Anderson is released after nearly 7 years in captivity, held longer in Lebanon than any other Western hostage.
In 1992, President George H.W. Bush orders American troops to Somalia to help feed famine victims. But the Mercy mission later turns bloody as the troops try to disarm factions hindering relief efforts. President Bill Clinton ultimately withdraws all U.S. troops from the African country. 1783. With the Revolutionary War over, General George Washington says farewell to his officers in New York. More than 5 years after that goodbye at Francis Tavern, Washington is sworn in as America's first president. And 1993. Rock musician and composer Frank Zappa dies in Los Angeles. He was 52. Today in history, December 4th. Diane Kepley, The Associated Press. The world is gearing up for the reopening of Notre Dame Cathedral this weekend after over 5 years of reconstruction following the devastating 2019 blaze. Saturday's grand ceremony will host around 50 heads of state, dignitaries and VIPs under tight security, including President-elect Donald Trump, marking his first foreign trip since the US election. For France, this is a deeply emotional moment celebrating the revival of a cultural and religious icon that dates back nearly 900 years. President Emmanuel Macron, who pledged to restore Notre Dame within 5 years and more beautiful than ever, will finally see his vision come to life. On Sunday, the public can attend an evening mass with tickets on a first-come, first-served basis. This reopening is more than a milestone. It's also being seen as a moment of resilience, unity and peace in France, but also around the world. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes de Vera. On to the news, Makabayan Bloc and several civic organizations are filing a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. And for updates, we have mobile journalist Merymon Reyes. Okay, Merymon, nag-press con kanina, na-i-file na ba ngayon? Denise at Nor, hinihintay na lamang natin yung iba pa sa 75 na representatives mula sa iba't ibang mga organisasyon at concerned citizens dito sa Batasang Pambansa para opisyal nang ma-file itong pangalawang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, ibinasa ito sa fund utilization ng OB Get Vetted, pati ang nakikitang disrespect ni Duterte sa mga hearing ng Kamara. Nag-iisa lang ang ground for impeachment ng grupo at ito nga yung betrayal of public trust. Pero sa ilalim naman ito, may tatlong act. Ito yung gross abuse of discretionary powers over dun sa 612 million of confidential funds, gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of the audit process, at dereliction of official duty with her refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations and its authority to conduct inquiries on aid of legislation. Hintay na lamang natin ngayon na makumpleto sila para sabay-sabay na mag-take na kanilang oath at formal nang i-receive dito sa House of Representatives itong pangalawang impeachment complaint. Tatandaan natin na nitong Monday, una rin nag-file ng complaint yung 16 individuals mula naman sa mga advocacy at civil society groups na inendorso ng Akbayan Party List. At doon naman sa kanila, culpable violation ng Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at iba pang high crimes ang grounds for impeachment ni Duterte. So yun, plus ito, sa loob ng linggong ito, 2 impeachment cases o complaints na ang ihahain laban kay VP Sara Duterte. Merymon, may nakausap ka ba or baka nabanggit sa press conference kung ano yung lohika nila kung bakit isa lang yung sinatin lang ground for impeachment? Ito ba ay strategic ang dahilan o may iba pa ba silang binanggit? Para lang mas madaling makita kung ano yung problem area, iisa lang yung naging ground for impeachment nila, which is betrayal of trust. Pero para maging mas specific, dun ngayon nilagay yung 3 acts o violation na pinapakita na susuporta dito sa ground for impeachment. So parang itong nag-iisang ground na nilatag nila sa kanilang complaint, makikita na ngayon at mabubusisi kung ano-ano nga ba yung mga naging problema sa ilalim ng pamamahala ni VP Sara. And Merymon, how long would it take naman to consolidate? Kasi like you mentioned, diba, 2 impeachment complaints in within the week. Gaano katagal? Yung naging proseso nila bago nila mabuo itong complaint ay medyo matagal daw. Dahil ang nasabi nga, bukod sa pagkukompile, pagkukulate ng mga testimonya, mga dokumento, inaral pa nila ang mga ito, lalo-lalo na yung mga transcript
Kaya medyo napatagal pa at inabot na sa araw na ito yung kanilang impeachment complaint. Pero kung titignan natin, aabutin kasi ng 130 days yung proseso dito. Kaya ang isa sa pinaka-tinitignan natin ay kung kakayanin pa ba yung oras at araw na natitira bago magkaroon ng holiday break ang Kamara. Kasi pag nag-stop na yung December 18, yung mga session, January 13 na ang pagbabalik ng mga ito. Pero naniniwala naman ang mga House Representatives na maitutuloy at may lalaban itong impeachment trial at saka hearing sa kanya. Oo. Okay. Mary Mon, ano yung napag-usapan? Ano ba yung key takeaways doon sa kanilang press conference? At maliban sa yung alam natin na the usual mga kaalyadong organisasyon, itong mga 74 to 75 na mga complainants supposedly representing different groups, maaari mo bang bigyan kami ng karagdagang siguro mga pangalan kung anumang grupong ito? Oo, ilan sa mga sektor na nirepresenta dito ay mula sa edukasyon. At actually common din, isa lang yung pinaka nakikita natin na sentimiento nila. Meron pang mas magandang mapupuntahan sana yung 612.5 million na confidential funds na hanggang sa araw na ito ay hindi pa raw malinaw kung saan nga ba ito napunta o nagamit. Ayon sa mga nagrepresenta sa mga guro, sinasabi dito, pwede na raw sanang makapagpatayo ng 300 na classroom at saka makapagpasahod ng mga bagong guro itong malaking pondo na hinahanap pa sa araw na ito. At sa iba naman, ang tinitingnan nila dito ay yung pagpapatuloy ng pagtitake ng accountability sa lahat ng ginagawa ng OVP at saka ng DepEd noong DepEd Secretary pa itong si Duterte. So isa sa kinakantsaw nila at sa oras na iimbitahan na nila yung suporta ng mga kongresista ay maisulong na yung pagtawag at pagdemanda sa accountability ni VP Sara Duterte. Hindi lang tungkol sa confidential funds, kundi mismo sa kanyang pagpapakita ng trabaho at responsibilidad sa pamahalaan. Mary Mon, may nakuha ka bang kahit anong reaksyon from the office of the Vice President? Because as we know, tahimik, hindi nagsasalita itong si VP Sara about the past two impeachment complaints. Totoo yan, Denise. Nung isang araw pa nga, nung tungkol naman doon sa NBI subpoena sa kanya, yung isa sa pinakanilabas niya na statement dito ay amid sa crisis ay mananatili daw na strong itong kanyang opisina. Pero sa nakikita natin ngayon, ang mga recent na pinopost ng kampo ni VP Sara Duterte ay mga tungkol sa Thanksgiving programs at ceremonies na kanilang isinasagawa sa iba't ibang mga lugar. Tulad na lang nitong huli doon sa Gingoog City, Misamis Oriental. Pero so far, ano yung may kinalaman dito sa mga impeachment complaints ay wala pa tayong nakikita. Okay. Mary Mon, maliban doon sa usual suspects, so to speak, sa bagay, ilan lang naman yung mga miyembro ng makabayan sa Kongreso. Meron bang ibang, let's say, yung ibang mga personalidad na hindi usually associated with the bloc, na, let's say, kumbaga, simpatya or present din or lend their presence doon sa filing ceremony? So far ngayon ang nakikita kasi natin bukod kanila Representative Raul Manuel, Representative Franz Castro, ang iba pa sa mga ma-attend dito bilang kasama sa 75 na pipirma sa impeachment complaint na ito ay mga estudyante, mga guro at iba pang mga concerned citizens. At meron nga rin dito mga kapamilya o kamag-anak o mga concerned sa individual tungkol naman sa EJK victim. Pero pagdating naman sa mga politiko, isa pa sa pinaka-naririnig natin kanina ay itong si Attorney Nery Colmenares na nagpaliwanag nga na iisa lang yung kanilang ground for impeachment pero may tatlong acts na nakasalalay dito. Si dating Congressman Nery Colmenares, advance happy birthday nga pala, ay siya ang lead counsel, At Yes. tawag dito at siya ang lead counsel dito at nakikita natin din ibang mga dati rin mga kongresista na nandoon sa press conference sa present. At Mary Mon, okay. Pagkatapos nito, may nabalitaan ka ba bang from out of nowhere, na posible pang magdagdag ng third impeachment complaint at posible pa ba yun? At given the oras, kakayanin pa ba?
Oo, Lord, actually yan nga yung isa sa pinaka-tinitingnan natin ngayon, hindi lang mula sa Kamara, kundi tayo rin ng mga umaantabay kung ano nga ba ang mangyayari dito. Dahil nga magkakaroon ng holiday break ang Kamara, January na ulit ang kanilang pagbabalik, kaya medyo magiging limited ang araw at oras ngayong buwan hanggang next month para nga maituloy ang pagtingin dito sa impeachment complaint. So far, wala pa tayong nakukuha ang impormasyon kung merong susunod pa bang magpa-file dito. Ang alam pa lang natin sa ngayon, pagka na-file na itong impeachment complaint na pangalawa, ay manghihikayat na rin ang mga nandito para sa suporta pa ng mga kongresista at iba pa kung sakaling nga na mayroon pang magnanais na mag-file ng kanilang impeachment complaint. Merimon, aside from the question of is there enough time, of course the bigger question also is will the numbers be there? House membership needs a third. So official count natin is 307, 103 yung kinakailangan. Ano bang expectations nila when it comes to getting those numbers? Well, naniniwala sila kasi ngayon na lahat ng ebidensya raw nila na nakapaloob dito sa impeachment complaint ay makukuha hindi lamang ang boto dito sa Kongreso, kundi mismo yung sentimiento ng mga tao. Hindi lang daw para mapalinaw sa masa kung ano nga ba yung problema at issue na dapat daw mabigyan ng solusyon. Pero naniniwala sila na maisusulong daw nila ang justisya, karapatan at katotohanan dito sa impeachment complaint na ito. Merimon, muntik ko na makalimutan itanong. Binanggit ba nila sa press conference kung bakit, considering mas maaga pa nilang naprepara itong complaint nila, no? Itong pagpa-file nila, naka-ready na to eh. Kung bakit hindi nila final agad itong complaint nila at nauna pa yung ibang grupo? Yes, Lord. Ang nasabi nila tungkol dito, actually natanong din nga natin kung may plano, bakit hindi na lang sila nag-isa ng Akbayan Party List ng impeachment complaint. Pero ang nasabi naman nila dito, yung naging proseso kasi nila ng pag-compile, pag-collate ng mga dokumento, yung mga testaments, mga transcripts, medyo kumain ito ng oras dahil pinusisi raw nila ang mga ito. Kaya inabot sila ngayong araw para sa kanilang impeachment complaint. Pero tungkol doon sa kung dapat ba nakipag-isa na lang sila sa Akbayan Party List doon sa unang impeachment complaint na final nila, ang nasabi nila, this and that are two different things pero isa lang naman ng kanilang ipinaglalaban at yun daw ang katotohanan at yung pag-demand ng accountability mula sa Vice Presidente. Pero kung magsasanib yun, Denise, Merimon, malabo yan. Sinasabi ko sa mahabang kwento dyan. Oo, mahaba-haba. Merimon, before we let you go, just to clarify again, kailan yung expectations or when can we expect the consolidation of the first and the second impeachment complaint? Supposedly kasi, Denise, after ma-receive yung impeachment complaints, within 10 days dapat meron ng initial actions na gagawin ng House of Representatives. Kasi nga, dahil nga titignan natin yung mga matitirang session days, supposedly abutin ng over 100 days yung pinaka-magiging proseso nito. Pero medyo dadagdagan natin to ng araw kasi nga magkakaroon ng holiday break ang Kamara ngayong December and January 13 na ang pagbabalik ng mga session. So abutin pa to more or less next year. Alright, haba-habang proseso pa ito. Pero anyway, maraming salamat sa iyong report. Ang ating mobile journal, Merimon Reyes, reporting from the House of Representatives. Alright, now here are more stories in entertainment. The Pasay RTC branch has Branch 112 has granted the motion to quash the arrest of warrant filed against actress and businesswoman Neri Naig Miranda. The court also ordered the case to be returned to the city prosecutor for a new preliminary investigation. Neri was earlier arrested due to charges of syndicated estafa. MMFF entry The Kingdom has received early praises from the public following the release of its trailer. Users on Twitter, Reddit, and TikTok particularly raved about the plot of the film. The Kingdom is produced by MQuest Ventures, MZ TV Productions, and APT Entertainment. And again, The Kingdom has released its much-anticipated trailer. Let's watch this. In your remaining days as ruler, what more do you wish to gain? Magkabilaan ang mundo.
only for the kingdom to continue to prosper in the hands of my chosen successor. Paano tayo babangon kung may gumagana siya sa paghihirap natin? Hindi ko pa nasanay. Baka yun nga malilo eh. Here in my country, it is but the rich who are getting richer, whilst we the poor, we are bound by our debts. As dictated by the Lakan and his rajas. Alam kong tungkulin lang itong naipasa sa'yo. Pero wala ho sa puso kong mamuno. Naipag-utos na. Walang marka! Tao lang kayong nagdikta, hindi mga Diyos. Mahirap magpasya. Kahit sino piliin ko, may masasaktan. Hanggat hindi ka namimili, merong naiinip na baka hindi mo ipagkatiwala ang trono. Putong daging to. Buhat na pula. Hindi mo kami maluloko! Udyat ng panibagong yugto. Dadanak ang dugo. Dadanak ang dugo sa inyong tahanan. Bakit tayo huminto? Ikaw ang aking katiwalang binasbasan. Isa akong tinatwa. Walang tinta sa balat. Akin yung bibili ng anak niyo sa isang tulad ko. Wala sa tinta ng katawan ang pinta ng puso. Alright. Kingdom naman ng taong ito. Sa susunod nating balita, ang chessboard. Bakit hindi? Di ba may queen, may king, may castle, may rook, may torre, may tower, etc. A 66-year-old Cebu native has won a world chess title. This story from Mobile Journal, Denise Valdesancho. At the age of 66, Cebuano native Mario Mangubat still has the skills after being crowned as the FIDE World Senior 65-plus Rapid Champion. For someone who played chess at an early age of 6, it's no wonder he continues to make waves in the global chess scene. This skill ran in the blood. A son of a teacher and a housewife, chess easily became his bond with his father. But after losing his father at just 13, Mario struggled to find the same passion for the game they once shared. For years, his chessboard gathered dust and his dreams seemed to fade away. Nung namatay ang father ko, nawala na rin akong anak. Pero patuloy pa rin kasi ang chess ko kasi ang nagbigay ng scholarship ko sa pag-aaral. Eventually, he earned his degree in mechanical engineering. By 20, Mario had already defeated Grandmaster Eugene Torre, an Olympic gold medalist. After hanging up his uniform at the Land Transportation Office in 2014, Mario returned to his roots. Pagka 2016, punta ko sa Maynila kasi nakita kong may tournament na nasyonal. Para bang nainganyo. This time, with renewed passion, he dedicates 10 hours daily to studying and training. Ang hirap humanap ng mga libro sa chess. Kaya mahirap noon kasi ngayon, ayan, madali lang. Despite this, Mario's determination and passion pushed him to master the game. He won the title of National Master in 1979, claimed the FIDE Master title last year in Tagaytay, and now he's targeting his ultimate dream, the Grandmaster title. For Mario Mangubat, chess is more than a game. It's a lifetime passion, a family legacy, and his bread and butter. Masaya na rin ako na makabalik sa chess ko. Yan kasi ang mahal ko ang chess. With his unwavering dedication, Mario Mangubat proves that age is just a number and that true passion never fades. Mobile journalist Denise Valdesancho. We are One News.
Bago yun, Aray. 21 days to go until Christmas. And for those in Davao City looking for some holiday cheer, Davao, Davao, oo. Try visiting a resort that has literally turned into Candyland. Taking us there is News 5 correspondent Briel Montalvo. Ngayong magpapasko, agaw pansin ang isang resort sa Barangay Eden dito sa Davao City. Ang Nature Park at Inland Resort kasi nila, napuno ng mga magaganda at makukulay na Christmas decor. Pagpasok pa lang, ramdam na ang Christmas spirit sa mga nagkikislapang pampailaw at Candyland-inspired Christmas ornaments. Bida rin ang 45-foot Christmas tree na gawa mismo sa pine tree at hitik na hitik sa dekorasyon. Picture perfect din ang Pasko feel sa kanilang tunnel of lights. Hindi lang ang mga Christmas decors ang pwede ninyong ma-enjoy dito sa lugar. Kasali na rin ang malatagay-tayong na weather dito. Kaya naman, ang mga bisita mula sa isang LGU, pinili na dito mag-seminar. It's very refreshing, no? And away from the city. So hindi siya masyadong busy and conducive talaga for trainings and seminars. Ayon sa pamunuan ng Eden Resort, nakagawian na nilang i-transform ang kanilang resort tuwing magpapasko. Every Christmas, we open it with a Christmas lighting ceremony. So it symbolizes the Christmas season. So for this year, aside from the Candyland Village, we have incorporated the items or the materials found here in Eden. Sa mga gustong bumisita, magtatagal hanggang Enero ng susunod na taon ang kanilang Christmas theme. Para sa 1PH, Briel Montalvo, News 5. Hey, John Denise Tan. Okay, ito na ulit ang I Saw the Signs. Ay, salamat. Ang entries today ay mula sa Afternoon Delight viewers na sila. Of course, Magsi Alcantara. Correct. Pero ito, Nerino Manzano. Hello! Alright, ano kaya Bakit? itong mga kontribusyon ang ambag nila, gang? Okay, silipin na natin. Ito, wanted cook. Masarap magluto ng pares. Ano yan? Pwede mag-asawa. Hindi ko na-gets. Ha? Pwedeng mag-asawa, Pwede mag-asawa. Kasi pag masarap magluto, di ba pwede ka na mag-asawa? pero pares lang. Ay, baka yun lang ang ano niya. Yun lang ang Kawawa naman yung asawa demands niya. Hindi niya. magsasawa na yan sa pares, di ba? Isang linggo lang. Eh, mukhang yun naman ang nag-request. Oh. Baka yung baka naghahanap siya ng asawa. Pwede ayaw na rin. lang, ayaw na lang diretso. Ganyan lang kadali, text-text lang pala. Oh, anong number yan? 0917. Okay, game. Next. Iniba. Ito ay Okay, anong foul doon? Bolang-bola eh. wait lang, lalapit ako Kasi naman, ang tinap niya ay ibang klaseng bola. Easy. Relax lang. Easy. Ikaw talaga. Parehas bilog. Parehas Oo. makintab. Tito Varela, ikaw ba yan? Kung may pinatamaan ka pa, okay? Hindi, sikat na ano yun? Referee. Nakalaro. Next. Sabi naman ito ay, samahan mo ako, be, may kukunin lang tayo. Ang kukunin pala ay, ano ba? TV! TV. Ilang inches to? 80 plus. 80. Bakit? May 55 lang daw, ikaw naman. May naalala, kasi kahon. May naalala ako, may isang variation pa yan eh. Yan na Ano? ba yun? Last na ba yun? Last na ata yun. Oo. Ganyan din, pa rin caption. Lalaki, tapos sa likod babae. Parang, babe, pakidala yung balde. Si... Kwento muna. Ang laki ng balde. Mamaya pa, hindi ka titigil pag pinakita ko sa'yo. Sige, mamaya. Sinuot ng babae yung balde. Send us your... Wait lang. Okay, pag may nakita po kayo, please send them to us at Afternoon Delight. on@gmail.com. Hindi ko makalimutan yung ating email. And that'll do it for us this Wednesday, December 4. Thanks for watching Afternoon Delight. Siya po si Denise Tan. And he is Lourdes De Vera. Join us again tomorrow at 2 p.m. Have a delightful afternoon, everyone. Hanapin ko.